Umalis-alis nga kayo dyan kung hindi naman kayo bibili, nakapamaywang na bugaw ni Bindang sa mga tsismosang nakaharang sa tapat ng tindahan niya sa palengke. Ang aga-aga puro tsismis kayo, inis na dagdag sa mga ito. Paano naman kasi sa lugar nila hindi nabubuhay ang mga tao nang walang tsismis, ito na ang almusal, tanghalian at hapunan na ng mga tsismosa, at paborito pang tambayan ang tapat ng kanyang tindahan. Nababahala na siya kasi, palugi na ng palugi ang kanyang munting negosyo, kung raraket naman siya ay wala namang tatao sa tindahan niya, mas lalong wala siyang kita pag nagkataon. Ale, pagbilhan nga ng isang tubig at biskwit, anang ng isang dalagita. Grabe ka naman maka-et shows ineng, 26 pa lang naman ako kung makaale ka dyan daig ko pa ang 50 pang-uusisa sa customer at pasaring na rin dito. Napakamot sa ulo ang dalagita, mukhang gutom na gutom ka saan ba ang lakad mo at mukhang may gyera kang pupuntahan, natatawang turan sa dalagita dahil halos hingal na hingal ito at hindi mabuhat-buhat ang bag na dala. Hindi ko nga po alam kung saan ako pupunta ate, lumayas kasi ako sa amin, naguguluhang turan ng dalagita. Abay mahirap yan ineng, napakabata mo pa, ako nga na mas matanda sa'yo ay hirap mag-isa mula nang mamatay ang inang ko, aniya. Ayaw ko naman pong tumira kasama ang mga mata pobre kong pinsan at masungit kong tiyahin, sa 3 taon ko sa kanila mula nang mamatay ang mga magulang ko, ay halos bugbugin ako sa di matapos-tapos na gawaing bahay, naiiyak ng dalagita. Naawa siya rito, hindi man niya alam kung totoo ito o hindi, ay kinupkup niya ito sa kanyang bahay, sa loob ng 1 buwan ay hindi niya naman kinakitaan ng pangit na asal kaya napanatag siyang kasama ito. Itinuring na nakakabatang kapatid dahil 17 taon pa lamang ito, halos gamaan din ang buhay niya mula noong dumating ito, pero wala pa ring pagbabago sa kita niya sa kanyang munting tindahan, napagpasyahan niyang maghanap ng ibang mapagkakakitaan. Tutal ay alam na ni Shelo ang ginagawa nito, ikaw na muna sa tindahan at maghahanap ako ng trabaho, para makapag-aral ka, paalam sa kinupkop. Tuwang-tuwa naman ito nang malamang papapag-aralin siya nito. Masaya naman siya na kahit papaano, ay may matatawag siyang pamilya na may makakasama siya. Halos 100 yata ang biodata na dala niya na halos pinagpuyatan din nila ni Shelo na sulatan ito, kailangan niya talagang makahanap ng trabaho kahit 2nd year college lang siya. Ang sakit na ng paa niya sa kalalakad, nang biglang natanggal ang talampakan ng isa niyang sapatos. Anak ng takwa naman pag minamalas nga naman, inis na turan habang nasa gilid ng daan, nang biglang may dumaang sasakyan sa harap na may lubak. Tumalsik ang putik sa kanyang buong katawan, ouch, hoy tarantado ka, akala mo sayo ang daan, hurumintadong turan sa papalayong sasakyan. Hindi maaari ito, hinabol niya ang sasakyan nang biglang huminto sa tapat ng isang malaking bahay, hingal na hingal siya, bumaba ang lalaking lula nito. Oh, ang gwapo hiyaw ng isip niya, nang maalala ang sadya ay mabilis siyang humarang sa lalaki. Wala kang modo, turo sa mukha ng kaharap kahit gwapo ka, kaya kitang karatehin, anang sa isip niya. Nabigla si Javier sa pagsulpot ng babae sa harap niya, napakunot-noo siya nang makita ang hitsura nito, putik-putik ang buong katawan at pati ang mukha nito, bitbit pa nito ang talampakan ng sapatos, dahilan para mapangiti siya. Hoy, mister, huwag mo akong ngitian dyan dahil walang nakakatawa, dahil ikaw lang naman ang may kasalanan nito, hawak ang talampakan ng sapatos habang dinuduro sa lalaki. Alam mo bang dahil sa ginawa mo ay hindi na ako makakahanap ng trabaho, kung hindi ka lang kaskaserong magmaneho nandoon na sana ko sa a-applyan ko, nakapamaywang naturan nito sa lalaki. Napapabilib si Javier sa babaeng kaharap, ito ang klase ng babaeng pwedeng itapat sa mga babaeng gusto siyang masilo. At kung hindi dahil sayo, tanggap na sana ako ngayon sa trabaho, pangungonsensya niya sa lalaki, napakalaking perwisyo ang ginawa nito sa kanya. Okay, tanggap ka na, turan ng lalaking kaharap. Tanggap saan, sikmat na sagot sa lalaki, ano pa nga ba, kundi sa ipinuputok ng butse mo. Para hindi ko naman masyadong konsensya na kung hindi dahil sa akin ay tanggap ka na sa trabaho, panggagaya sa sinabi niya. Napamaang si Bindang sa kaharap, tanggap ka na kaya pwede mo nang itikom yang bibig mo, baka pasukan ng langaw, natatawang turan pa nito. Impakto, anang kabilang utak niya, gwapo kaya, anang naman ang kabilang isip niya,
hindi niya namalayang inaaluglog niya ang ulo sa harap ng lalaki. Mukhang may sira ang utak natin sarkastikong tura nito, namaywang ulit siya. Hoy, hindi ako nasisiraan ng utak buwelta sa lalaki, ano bang trabaho ang gagawin ko? Ngiting turan sa magiging boss. Haste, nakatagpo pa yata ako ng aning-ganing, anang sa sarili ni Javier, PA, rinig niyang sagot ng lalaki. As in personal alalay, na ang lalaking matang tingin sa kanya. Yeah, personal assistant but aside from that, you need to act as my official girlfriend kung may magpupumilit sa akin kung ayaw ko na sa kanila. Maganda na sana ang una pero may isa pa, ako, taga-bugaw ng girlfriend na inaayawan na niya, sa isip niya. Nakita ni Javier ang pag-aalinlangan sa mukha ng babae nang ay lahad ang tungkol sa mga girlfriends niya. 30,000 a month, aniya para tanggapin ito ang trabaho. 30,000, biglang sabad sa sinabi ng lalaki, saka siya bumaling-baling ng ulo. Nakakaloko yata tong lalaking ito anang sa sarili. Okay, make it flat, 40,000, saad na naman ito. 40,000, na ang lalaking mata niya pati nabutas ng ilong niya. Okay if you don't want, I better go, rinig niyang tura ng lalaki, habol niya ito sabay hawak sa kamay nito, bigla siyang bumitaw sa lalaki, para siyang nakuryente sa pagdampi ng mga balat nila. Saglit lang naman, masyado ka namang atat. Lumunok lang ako, kasi ako ang nalula doon sa sweldo pero okay na. Sabay thumbs up pa sa lalaki. Kailan ako magsisimula? Excited na tanong sa magiging amo. For now umuwi ka muna at maligo, bukas bumalik ka dito at magdala ka ng gamit mo. Good for a week. Dahil weekdays dito ka magstay, Saturday afternoon to Sunday afternoon ang off mo. Tura nito sa katuloy-tuloy na pumasok sa bahay nito. Inamoy niya ang sarili, napangiwi siya, ang panghi niya dahil sa pinaghalong tubig putik at pawis niya. Hindi maiwasang mapangiti si Javier habang nakatanaw sa babaeng papalayo, talagang pinalindigan nito ang paglalakad, hawak pa rin ito ang nahiwalay na talampakan ng kanyang sapatos. Tuwang-tuwa si Bindang sa napipintong trabaho, 40,000, mapag-aaral na niya si Shelo kahit kolehiyo pa. Shelo, ingat ka rito pag wala ako, pasensya ka na dahil ganito ang trabaho ko. Hindi ako gabihan umuwi, paliwanag sa dalagita. Sa darating na pasukan ay mag-aaral ka na, saad sa dalagita. Salamat ate, pasasalamat ng dalagita sa kanya. Okay lang yun basta magpakabait ka dito at magsipag ka sa tindahan natin, kukuha lang ako ng konting pangpuhunan sa tindahan, inspiredong turan sa dalagita. Alas 4 pa lang ay nagising na si Bindang, agad siyang nag-ayos ng damit at gamit na dadalhin sa bahay ng kanyang boss amo, naligo siya, hinilad lahat ng kasulok-sulukan ng katawan, 3 beses na rin siyang nag-toothbrush para masiguradong hindi siya bad breath kapag nakaharap ang gwapong amo. Kinilig siya sa isiping yun, alalahanin mo Bindang, isa ka lang personal alalay, taga-bugaw ng inaayawang girlfriend, paalala sa sarili, kung sa tindahan niya ay taga-bugaw siya ng chismosa, sa trabaho niya girlfriend naman. Hanep, anang sa sarili, buti na lang hindi taga-bugaw ng langaw. Saktong alas 6 ay nakarating na siya sa bahay ng magiging amo, medyo madilim-dilim pa, nag-doorbell siya, pero walang nagbubukas, may 1 oras na siya sa labas ng gate nito pero wala pa ring nagbubukas, inaantok tuloy siya. Sino ba namang ang aga-agang nambubulabog, inis na sambit ni Javier habang naririnig ang palagiang pagtunog ng doorbell ng bahay niya. Wala kasi siyang katulong dahil every weekend nagpupunta ang 2 kasambahay ng mama niya upang linisan ang bahay niya, hindi rin siya bererang tao kaya hindi makalat. Tinamad siyang tingnan kung sino ang nagdo-doorbell. Babalik naman siguro mamaya kung importante ang sadya, turan bago muling natulog, masakit na sikat ng araw ang gumising sa kanya. Nakita niyang alas 9 na pala, dali-dali siyang naligo at nagbihis nang maalala na may meeting siya ng 10 AM, ito ang problema sa kanya kaya kailangan niya ng hindi pa naisusuot ang kurbata at sapatos, binitbit niya na ang mga ito at ilagay sa sasakyan saka binuksan ang gate. Nabigla siya nang mabungaran ang isang babaeng nakaupong nakayuko sa gilid ng gate niya, mukhang ang tulog na tulog ito, hindi niya makita ang mukha dahil nakayuko ito sa bag na dala. Miss, yugyog sa balikat nito, naalimpungatan si Bindang nang parang may tumapik sa balikat niya.
Nag-inat siya at humikab nang may matamaan siya ng inatin ang kamay, biglang dilat ng mata niya, mukha ng boss-to-be niya. Nabigla rin ito nang mamukhaan siya, bakit dyan ka natulog anang nito sabay tapik ng ulo, ito yata ang bumubulabog sa kanya kaninang umaga. Walang maapuhap na sasabihin, napakamot siya ng ulo, nang biglang magring ang cellphone nito. Haste, rinig na mura nito, we have to go, may meeting ako, anito sa kanya. Mabilis na pinahid ang laway sa gilid ng lobby. Walang silbi ang halos 3 beses na pagsisipilyo niya, anisi siya, ngayon lang siya nakasakay sa ganito kagarang sasakyan. Nang mapatingin sa lalaki, hindi tama ang pagkakabutones ng kanyang polo, hindi pa nito nalalagay ang necktie at hindi pa nasusuot ang sapatos. Lahat ng empleyado nito ay napapalingon sa kanila. Taray, parang artista ang dating ko natutuwang saad sa laway niya mga tura ni Bindang sa sarili, habang halos lahat ng madaanang empleyada ay nakatingin sa kanila ng boss-to-be niya. Pagpasok sa maluwang na opisina nito ay agad na itinuro ang isang pinto. Hanep, may opisina rin ako, excited na tura ng isip niya. Banyo yan, maghilamos ka at kanina ka pa pinagtitinginan ng mga empleyado ko, may bakas ng laway at muta ka pa, normal lang naturan sa kanya. Ouch, bad trip naman aniya sa sarili nang mabungaran ang muka sa salamin. Mabilis siyang naghilamos at inayos ang sarili, sir, tawag niya sa kanyang boss, habang ikakabit na nito ang necktie. Sir, I think mali ang pagkakabutones ng inyong damit, anang niya. Nang bigla itong maghubad sa harap niya, napalunok siya. Six-pack turan sa isip habang kagat-kagat ang pang-ibabang lobby. Maghunas dili ka Bindang, huwag mong pagnasahan ang boss mo, kumbaga professional panghahamig sa sarili. Hey, what's your name anyway? Rinig niyang tanong sa kanya habang sinasara ang damit. Benilda Alforte sir, but you can call me Bindang, nakangiting turan sa lalaki. Okay, I'm Javier Cervantes, I have to go, just stay here, after my meeting I tell you more about your work, saad sabay nagmamadaling umalis. Naiwan siyang nakatunganga sa malawak nitong opisina. Makaraan ng ilang minuto nang umalis ito, ay nakarinig siya na parang naggigera sa labas ng pinto ng opisina ng boss niya, hindi niya maiwasang makiusyoso, binuksan ang pinto para makita ang babaeng kanina pa pumuputak. Nabungaran ang isang sexing babae at ang sekretarya yata ng kanyang bossing. Nakapamaywang itong kausap ang sekretarya, halos dakmain ito nang sabihing wala ang hinahanap dahil may meeting, nakita niyang takot na takot ang matabang sekretarya. What do you think you're doing Miss Lakas loob na turan sa molditang babae? Parang nakahinga naman ng maluwag ang sekretarya sa kanyang pagdating. Nakapamaywang pa rin itong baling sa kanya, who the hell are you, what are you doing to my boyfriend's office, nanlalaki ang matang turan sa kanya. Akala mo siguro papasilong ako sayo laking palengke ito anang sa sarili at pumangaywang din. Ikaw babae ka, uli-uli, huwag na huwag kang nandadakma ng kahit na sinong empleyado dito, kahit janitor o basurero pa yan dahil wala kang karapatan, lalong-lalo na yung ugali mo, bago-baguhin mo, lalo na pag alam mong wala kang lugar dito, duro sa babae. Napalaban naman ako agad. Ano ba ito? Ito ba ang trabaho ko? Ang taga-bugaw ng malatigring babae, inis na turan sa sarili. Who the hell are you na pagsalitaan ako ng ganyan, matapang naturan sa kanya ng babae. Napatingin siya sa paligid, dumarami na rin ang mga empleyadong nakikiusyoso sa kanila. Huwag mo akong mauwiho dyan, hoy babae, kung boyfriend mo ang tinutukoy mo. Pues para sabihin ko sa yung ako lang naman ang papakasalan niya, in English, fiancé niya ako, maliwanag. Hindi niya mapigil ang sabihin masyado kasing mock-up ang angkin nito, akala niya pag-aari nito ang gwapong boss. Anang sa sarili saka ngumiti nang makitang napatigil ito sa sinabi niya, nagsimulang magbulungan ang mga empleyado at nagsimulang magmarcha palabas ang babaeng kanina ay pumuputak. Naku miss, salamat at dumating ka, pasalamat ng sekretarya ng kanyang boss. Alam mo, sa dami ng babaeng napunta rito halos lahat ganyan ang ginagawa, kung hindi lang malaki ang sahod ko rito matagal na akong nag-resign, pagsusumbong sa kanya nito. Nakatingin lang siya sa sekretarya, mukhang magiging ka-vibes niya ito, pareho silang matabil ang dila. Oy,
Huwag ka namang tumingin ng ganyan, pabirong turan sa kanya nito. Ako nga pala si Lexi, sekretarya ni Mr. Guapo, sungit, macho, na biro, nakangiting turan sa kanya. Napangiti siya sa sinabi nito, ako naman si Ben Ilda or just call me Bindang. Sabay abot ang kamay sa matabang babae, magaan ang loob niya dito, tutal ay parang matatagalan ang boss niya sa meeting, ay nakipagtsikahan muna siya kay Lexi. Bakit mo nga pala kasama si boss, ano kanya tanong sa kanya, hindi ako naniniwalang fiancé kanya. Though maganda ka at sexy, pero hindi kagaya mo ang type ni boss, halos nakita ko na lahat ng jowa nito, kakabom lahat, sinserong turan sa kanya. Grabe ka naman, hindi ba pwedeng sabihing nagbago na ang taste niya sa babae, at sauce na turan sa kaharap na tawa ito. Kailan pa, tumawa rin siya, kanina lang nang makita ko. Tawanan silang dalawa, pero totoo bang masungit siya, interesadong tanong ulit kay Lexi, matiim na tumingin sa mukha niya, tinuro ang kamay nito sa kanyang mukha sa kakinampay. Nako girl lalo, wa epek yan, huwag kang umasa daay, turan sa kanya, hindi yan magseseryoso sa babae, huwag kang pumila. Ikaw naman nagtatanong lang, wala akong time pumila. Pila nga ng rasyon sa bigas di ko kinaya ito pa kayang puro tigre ang kasama, ngiting sagot sa babae. Nagtawanan ulit sila nang biglaang bulabugin sila nang dumating. You seems you're having fun here Miss Alforte, matiim na turan ang kanilang boss sa kanilang likuran. Anak ng takwa oo, para ka namang kabute, hindi naman sir, nabagot lang naman ako sa loob, kaya naisipan kong makipagkilala sa sekretarya nyo, tukoy kay Lexi na ngayon ay nakayuko ang ulo. Okay, come inside, turan sa kadiretsong pumasok sa opisina nito, tumingin siya kay Lexi bago sumunod. Nag-sign ito, ay menwestra ang kamay sa may leeg paalang na ang ibig sabihin patay siya. Miss Alforte, tawag ng lalaki sa loob, mukhang inis na ito. Ano ba tong napasok ko, saka tuluyang itinulak ang pinto papasok. Sir, hindi alam kung ano ang gagawin sa harap nito. Cynthia called me that she talked to a lady in my office claiming that she was my fiancé, mariing turan sa kanya. Buisit na babae, akala mo ha, aniya sa kanyang isip. Di ba ito naman ang gusto mo, ang bugawin ko sila, di mapigil ang sagot sa lalaki. But Cynthia is different from others, she's the recent one, tanggol sa babae. Bruho ka pala malay ko ba? Nalukot ang kanyang mukha sa narinig, sorry, but I saw your recent girlfriend beating Lexi, and I couldn't stand looking what she's doing. Pilipit na English sa lalaki upang ipagtanggol ang sarili. Kung ganyan ang ugali ng mga babae mo baka hindi lang yun ang abutin sa akin. Sumbungera din pala, mahinang turan sa sarili, nakita ni Javier ang ginawa ng babae. May sinasabi ka ba Miss Alforte? Tanong niya dito. Wala sir, wala bang makain sir as you see alauna na pumunta ako ng bahay mo ng alas 6 kaya nag-aalboroto na ang tiyan ko, turan sa lalaki. So ito nga ang taong nambulabog sa kanya kaninang umaga, anang ni Javier nang marinig pa ang tiyan nito, napangiti siya. Just take some menu under the table, then order food for us, marami akong gagawin, anito sa kanya, mabilis na tumalima at kinuha ang menu, puro sikat na mga restaurant, namangha siya ang mamahal ng mga presyo, isang order halos allowance na nila ng 2 araw. Kaya napagpasyahang ang menu ng isang fast food chain ang kunin pumunta sa harap ng mesa ng lalaki upang makigamit ng telepono, busy-busy rin ang kanyang boss sa mga papeles sa harap nito. Tikim upang tanggalin ang baras sa lalamunan upang pukawin ang atensyon ng boss, Sir, burger o chicken? Tanong niya rito. Burger, wala sa sariling turan nito habang busy sa paghahalungkat sa mga files niya. Royal o Sprite? Muling tanong Royal. Regular or large? Balik tanong sa kanya ng babae. Tumingin siya rito parang nakakaloko na kasi lahat na lang itatanong sa kanya. Sige large na lang, turan habang nakatingin sa kanya, nakakunot na ang noo ng kanyang boss nang malingunan niya ito, napangiti siya, nakulitan ata sa kanya. Sir, tawag pansin ulit dito matapos ibaba ang telepono, ano ba ang work ko? Interesadong tanong sa lalaki. Tumingin ito sa kanya saka tumayo, you're going to stay at my home, ikaw ang gigising sa akin sa umaga at ipaalala ang mga appointments ko, ikaw din ang maghahanda ng damit ko sa pagpasok, turan sa kanya.
Nakanganga siya sa sinabi ng lalaki, gigising sa kanya ng umaga, maghahanda ng damit sa pagpasok, ulit ng utak niya, feeling asawa lang ang peg, sabay ngiti sa naisip. Ano namang nakakangiti sa sinabi ko Miss Alforte, biglang turan ng boss niya. Nako sir, wala naman, may naalala lang ako pagsisinungaling nito. May saltik nga yata talaga ang babaeng ito, sayang, maganda pa naman, anang ni Javier nang makitang nangiti ang babae. One more thing Miss Alforte, bawal ang main love sa akin, matigas na dagdag sa kanya. Ang kapal ng mukha mo, baka ikaw ang main love sa akin, impakto, aniya sa sarili nang biglang dumating ang pagkaing in-order sa Jollibee. Napatanga si Javier sa isang bucket ng fried chicken na nasa harap ni Bindang, inabot sa kanya ng babae ang burger na order niya, napansin yatang panay ang tingin niya rito. Paborito ko ito kaya huwag ka nang umangal, sayaman mo magkano lang naman ang 500 na bawas, may sukli ka pa nga eh. Turan sa lalaki, habang tumayo at binuksan ang pinto, tinawag niya si Lexi. Ayaw nitong tumalima pero pinilit niya, masaya nilang pinagsaluhan ang isang bucket ng fried chicken habang nasa pantry sila at nasa lamesa naman ang kanilang bossing. Buti hindi yumangal ang boss, bulong ni Lexi, ngumiti siya rito sa kabamulong din, masarap kasi akong kumarenyo. Naghalik-hikan silang dalawa pero pigil dahil baka marinig nito, nakita niya ang kanyang sekretarya at si Bindang na kumakain ng chicken, mukhang vibes na vibes ang dalawa. Nakita niya ring nagbubulungan ang mga ito sabay tawanan, ano naman kaya ang pinag-uusapan ng mga ito, tanong sa sarili nang makitang halos di maka